So gusto mo magtayo ng gym business pero wala kang pera. Panoorin mo to. Gandang araw po, ako po si CRP, nag-gym po. So isa sa mga pinakamalaki talagang struggle, lahat ng mga na gustong pumasok ng kahit anong negosyo is yung kakulangan sa pondo. Maski ako, hindi ako hindi ako stranger dyan. Kahit na makikita nyo na ito yung Gym Republic Lipa City natin, malaki na, pero hanggang ngayon, kinakapos pa rin ako ng pondo. Pero ituturo ko sa inyo dito sa video na to, ano yung ginagawa ko para at least mapunan yung mga pagkukulang ko sa kapital para makapagtayo ng ganito klaseng Gym Republic. So, marami sa inyo nanonood ng video ko na gusto talaga magkaroon ng gym. Pero ang problema talaga nila is yung kakulangan sa kapital. So, ito yung video na dapat mong tapusin. So, nakipag-tie up kami sa mga bangko. So, meron tayong nakausap na isang bangko. PM nyo kami i-PM nyo kami para ma-send ko sa inyo yung details. Itong bangko na to is willing magbigay ng collateral loan, non-collateral loan, at personal loan. Ang personal loan, wala rin collateral yan. So, tatlong klase ng loan yung pwedeng ibigay sa inyo. Depende. So, kung saan kayo suitable na pumasok. Pero again, itong loan na to is mag-a-apply ka pa rin. Tutulungan namin kayo, i-refer namin kayo doon sa mga tao na mag-aasikaso na to, doon sa mga tao na tumutulong sa amin para makapag-raise kami ng funds dito sa Gym Republic. Sila rin yung pwedeng tumulong sa inyo para makapag-raise kayo ng funds. Pero remember, yung gagawin nyo is application lang. So may mga requirements sila. Hindi ito garantiya na mapapautang nila kayo. So may mga requirements na kailangan kayo isubmit. Pero napakalaking bagay na nito para sa karamihan talaga ng mga nagkaka-interest na tayo ng gym business pero kulang na kulang yung pondo nila. So ito hindi rin to hindi to limited lang sa personal, collateral at non-collateral loan. So kung gusto niyo ng housing loan, pwede rin dito sa bangko na to. Tapos i-apply nyo rin lang. Tapos kagaya na sabi ko sa inyo, pwedeng yung bahay na housing loan na gagawin nyo, pwedeng sa ilalim na andun yung gym nyo, tapos sa taas yung inyong bahay. So again, itong video natin na to, I hope makarating to doon sa mga matagal na nanonood sa Gym Republic at saka Gym Depot na talagang gustong-gusto lang magtayo. Katulad niya si Sir Roland ng Negros. Mukhang nag-comment siya doon sa YouTube ko. How? So Sir Roland, alam ko matagal ka na nagko-comment dito kung paano makapag-start ng business. So ito na yung time. PM nyo kami, direct message nyo kami. Kung napapanood mo sa YouTube to, ilalagay ko yung link nung Facebook. So ngayon, may katayap tayo na bangko na willing magbigay sa inyo ng loan kung saan kayo papasok. Kung may collateral, mas mabilis yan eh. Pero kung wala kayong collateral, wala rin problema kasi meron silang non-collateral loan at saka personal loan. So ito ngayon yung sinishare ko sa inyo. Kasi yung marami sa ating mga Pilipino kasi na alam mo yon na medyo allergic sa utang. Maski ako noon, lumaki kami sa pamilya na tabu. Bawal sa amin yung mangutang kasi nga parang negative masyado yung connotation pagka utang eh. Pero ito yung natutunan ko sa 18 years, 16 years ko sa business. Actually, 16 years na ako sa gym business, pero matagal na ako sa business. More than 20 years na ako may business. So, yung utang, dalawa yan. It's either pangit or maganda yan. Pangit yan kasi kung uutang ka, tapos yung utang mo is gagamitin mo lang for your personal consumption. So, ito yung walang kapalit. Hindi katulad nung pangalawang klase ng utang na uutang ka, pero make sure na yung iutang mo, kikita ng pera. Kagaya ng ginagawa natin ngayon dito. So sobrang laki talaga ng Gym Republic na to. Hindi natin kayang punuan talaga lahat. So yung ibang pondo para sa pagpapagawa natin ng gym is inutang din natin talaga dyan sa Security Bank. So ito ngayon yung sinishare ko sa inyo. Maaring hindi talaga kompleto eh. Maaring may pera ka pero kulang. Malaking bagay pa rin yung utang. Pero again, sasabi ko sa inyo, make sure na kung uutang kayo, mapapakinabangan nyo yung utang nyo at kikita ng pera. Kagaya nung ginawa ko last time, pinakita ko sa video, yung unang bahay namin, doon ko nilagay yung fabrication, inutang lang namin sa bangko, 5 years to pay. After 5 years, nabayaran natin. Pero yung nagbabayad ngayon doon sa utang ko sa bangko is yung fabrication ko. Kasi naandoon sa bahay ko, yung dating fabrication ko. So, imbis na umuupa ako, nagbabayad ako monthly amortization. So, sa loob na 5 taon, nabayaran ko yung utang ko sa bangko. So yun yung sinishare ko sa inyo na sana kung ma-aprobahan kayo ng bangko ng utang, make sure na lahat ng utang na yan is mailagay nyo
doon sa goal nyo na negosyo para kumita. At yung kita nung negosyo mo na yun yung nagbabayad sa loan mo sa bangko. Tapos, gaya ko, natapos ko yung unang loan ko, ang lakas na loob ko ngayon na loan uli kasi alam ko yung capacity ko na magbayad. Plus, 2 na ngayon yung properties na ngayon na pwedeng kumikita ng pera at nagbabayad sa iisang loan. So, I hope ma-share ko sa inyo at matutunan nyo kung paano gamitin ng maayos ang inutang na pera. Ako po si RP, nag-Jim D po. Magandang araw po.